Amber POV. Matyagang naghintay si Amber sa labas ng hospital suite kung saan naroon ang kanyang anak. Nang pumasok si Lolo Eliseo at Leon sa loob ng suite, hindi siya sumunod. Hindi pa siya handang sumagot sa mga tanong ni Divina o Nino man. At lalong hindi pa siya handang harapin muli ang galit ni Sebastian. Gusto lang niya maging level head sa ngayon dahil hindi pa nagigising si Lily. Alam niya, kakailanganin siya ni Lily kapag nagising to. At hindi niya magagawa yun kung masyado siyang emosyonal. Alam niya si Lolo Eliseo ay may tahimik na pakikipag-usap kay Sebastian at Ma'am Divina. And now more than ever, natutuwa siya na nasa tabi niya ang kanyang lolo. Sa mabibilis na salita ay naikwento niya ang nangyari sa lolo niya. She knew she had to come clean, kaya sinabi niya sa matanda ang lahat. At ni minsan, hindi niya kinakitaan ng panghuhusga para sa kanya ang mga mata ng lolo niya. Mas hinigpitan lang nito ang yakap sa kanya at kinonfort tulad ng binibigay ng sinumang magulang. And now there she was, waiting for anything. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas mula roon sina Ma'am Divina at ang kasama nitong babae. Maging sina Lolo Eliseo at Leon. Wala sa sarili siyang napatayo. Worry and guilt washing over her again. Na masalubong niya ang tingin ni Ma'am Divina, mas napuno ng guilt ang kanyang puso. Tinanong siya ni Ma'am Divina noon kung sinong ama ni Lily at nagsinungaling siya. Subalit hindi kagaya ni Sebastian, walang galit sa mata ng ginang. Tanging pangunawa ang nakita niya roon, bagay na sa puntong yon, hindi siya karapat-dapat. Matipid itong ngumiti, umakbang palapit sa kanya at tahimik siyang niyakap. Hindi niya napigilan ang muling mapaiyak. Divina's embrace was comforting, at alam niyang napatawad na siya nito sa kanyang mga pagkakamali. Kahit papano, ay gumaan ang pakiramdam niya sa pagkakaalam na hindi siya kinasusuklaman ni Divina. Si Sebastian na lang ang problema niya. Nang bitawan siya ng ginang, agad din to nagpaalam kasama babaeng hindi niya kilala. Nagsabi na lang to na babalik mamayang gabi upang magdala ng pagkain. Sumunod din na nagpaalam sina Lolo Eliseo at Leon. Babalik pa raw ang kanyang lolo sa PSC at may kailangan tapusin. Hindi nagtagal, mag-isa ulit si Amber sa labas ng hospital suite. Nag-iisip, umaasa at naghihintay. Nang bumukas ang pinto, agad siyang nag-angat ng tingin. Sinalubong niya ng pamilyar na kulay abong mata ni Sebastian. Gising si Lily. Deklara nito. Agad-agad siyang tumayo at nagmamadaling humakbang patungo sa loob ng kwarto. Mimi! Umiiyak si Lily at sinubukan niya siyang abutin. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng kanyang anak at binalo to ng banayad na yakap. My leg is ouchy, Mimi. Sumbong nito sa pagitan ng paghikbi. I know, princess. I know. Magiging maayos ka din. Alo niya sa anak at masuyo pang hinalikan ang kamay nito. Bumaling to kay Sebastian na noon ay nakatayo sa kabilang bahagi ng hospital bed. Uncle Seb, you're here too. Inosenteng sabi ng anak niya. Agad naman silang nagkatinginan ni Sebastian. May pananabik sa mga mata nito, at kahit hindi nito sabihin, alam niya ang dapat gawin. Nang ibalik ni Amber ang tingin sa kanyang anak, masuyo niyang hinaplos ang mukha nito. Ang mga asul na mata nito na malilinaw na nakuha nito mula kay Lola Imelda. Kahit na hindi maliwanag tulad ng karaniwan, ay nagniningning niyang labis sa pagmamahal para sa kanya. She smiled, dahil alam niya ngayon. Starting today, dapat niyang ibahagi ang pagmamahal na yun kay Sebastian. And she's Jen Finet. Naalala mo bang pangako ko sa kaarawan mo? Nabibigyan kita ng sorpresa? Marahan namang tumangong anak niya. Sa isang buwan pa ang kaarawan mo, pero gusto kong ibigay sa yung sorpresa ngayon. Talaga, Mimi? Yes. Aniya at pilit ng ngumiti. Lily, ang sorpresa hindi taga-kaibigan ni Mimi sa Uncle Seb. Siya ang daddy mo. Bumakas ang kalituhan sa mukha ng anak. Sandali pa tiyong bumaling kay Sebastian bago ibinalik ang tingin sa kanya. Like the daddy of the little ants in your story, Mimi? Tanong nito. Sinabi niya rito ang isang kwento ng isang maskipag na ama ng langgam na nagtatrabaho ng husto and takes care of the little ant family. Ngumiti siya. Yes anak, like that daddy. Muli itong bumaling kay Sebastian. She watched him for a while before she smiled and reached her little hands towards Sebastian. Daddy? Agad na lumapit si Sebastian
at inabot ang kamay ng anak nila. Yes, Lily, I'm your daddy. Anito bago marahang kinintala ng halik ang noon ng anak. Hindi niya rin napigilan ang muling maiyak. Kahit na anong galit niya kay Sebastian noon, hindi niya naalis sa isip niya na sana maipakilala niya si Lily dito balang araw. Little did she know that the moment she had been waiting for will unfold now, right before her very eyes. Napakaganda ng sandaling yon, at tiyak na maalala niya to habang siya'y nabubuhay. Daddy, sasama ka ba sa amin ni Mimi na parang daddy na langgam sa kwento? Tanong ni Lily kay Sebastian maya-maya. Binigyan siya ni Sebastian na mabilis na suyap bago niya to ibinalik ang tingin sa anak. Pero imbes na sagutin na malakas ang tanong ni Lily, sumandal to at may binulong sa tenga ng anak nila. Humagik-gik si Lily at sinabing, Yes, Daddy. Bumasangot siya. Mukha ngayon pa lang, pinagkakaisahan na siya na mag-ama. Gusto pa sana niya magtanong at alamin ang pinagbubulungan ng mga to, kaya lang dumating na ang doktor. He checked on Lily's wound and gave her daughter another shot of pain reliever. Nang umalis ang doktor, uli nag-usap ang mag-ama. Agad na nawala ang tensyon ni Lily sa kanya. Subalit ayos lang. Alam niyang binabawi ng dalawa ang mga panahong nawala. Ilang sandali pa, dinalo na ng antok ang kanilang anak at muli itong nakatulog. Muling bumalot ang katahimikan sa silid, dahilan para hindi siya makomportable. Kaya nagpa siya siyang lumabas ng silid at manatili sa labas muna. Pero bago pa man niya maabot ang pinto, hinawakan ni Sebastian ang braso niya at hinila siya palapit dito. Bumilis ang tibok ng puso niya na magtama ang kanilang mga mata. Naiinis ako na nagsinungaling ka sa akin. Many times that even lost count. Naiinis ako na tinago mo sa akin si Lily. Pero dapat alam mo rin na hindi kita kayang kamuhian ka na matagal. Alam kong ginawa mo lang ang ginawa mo dahil una kitang nasaktan. And I'm sorry. Dahan-dahan nitong hinawakan ang mukha niya at tinitigan siya ng buong pagmamahal. No more running, Amber. Please stay. Bulong nito bago sinakop ang kanyang labi sa isang nakakaakit na halik. Tila ginagamot ng anumang natitira pang hinanakit sa pagitan nilang dalawa. At sa puntong yon, alam niya, kahit hindi ito makiusap, mananatili siya. Maninatili siya para sa pagmamahal niya kay Sebastian. I love you, Amber. Always. No more secrets. And she's holding back no more. Marahan siyang inabot ang mukha nito at hinalikan sa labi. I love you too, Sebastian. Always. Sa kabilang banda, sino ang baliw na magpapakasal muli sa kanyang dating asawa na may 2 linggo na lang para maghanda sa kasal? Reklamo ni Bianca habang sinisipat ni Amber ang sarili niya sa harap ng salamin. Numisi lang siya at inirapan to. Narito sila ng kaibigan sa shop ni Camila sa Avedra, ang designer ng bridal gown niya. Yes, she's having the final fitting of her gown today. Bago niya yun ipa-deliver sa penthouse mamaya, sakto sa kasal nila bukas si Sebastian. And another yes, she's marrying Sebastian again, tomorrow. The accident Lily had 2 weeks ago turned out to be a major blessing in disguise. She and Sebastian had resolved a lot of things after the accident. Nagkapatawaran sila at sabay silang nangako na kakalimutan na nilang nakaraan at tuluyan ang bubuuin ng kanilang pamilya para kay Lily. Ang desisyon ay nagpalaya sa kanya maraming pasanin. Mga pasanin na dinala niya sa loob ng maraming taon ng pag-iisip. At kasama dyan ang hindi pagmamahal kay Sebastian. Alam na niya ngayon, kahit anong gawin niya, she cannot and will not unlove him. Her heart lived and breathed only for him, and it will stay that way until the end of her days. Tama ang kanyang lolo Eliseo, sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad at pagpapakawala ng lahat ng sakit, ay magiging malaya siya. At hindi na siya makapaghintay na sabihin sa buong mundo bukas na ang puso niya ay kay Sebastian lamang, her one and only. Umikot siya paharap kay Bianca at ngumisi. Hey, you're talking to that crazy, and I'm proud to be that crazy, because if I'm not, hindi tayo nagiging magkaibigan. Natatawang sabi niya. Bumungis-gis na si Bianca at lumapit sa kanya. You know what? May point ka. Siguro nabaliw na taga tayo para magpakasal sa mga lalaki na kakainis sa atin? Lalo itong natawa at marahang hinawakan ng tiyan nito. Halata na ang umbok ng tiyan ng kaibigan at natutuwa siya
na kahit alam niya may kasalan to sa pagbubuntis, pinili nitong samahan siya sa mga importanteng lakad para sa kanyang kasal. Gaya na lang ngayon, kinuha ni Bianca ang belo sa mesa at inilagay nito sa kanyang ulo. Ngayon, handa ka niyang pakasalan muli ang baliw mong asawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal ka ulit kay Sebastian. Na mewang ito. Sinuntok na lalaki niyo ng asawa ko. Natawa siya. At ninako ng asawa mong ex-girlfriend ng baliw kong asawa. Sandaling natigilan si Bianca. Nag-isip bago natawa. Yeah, tama ka. Deserve niya yon. Pero hindi pa rin ako kumbinsido na dapat suntukin ni Sebastian si Drew. Ang lahat ng karapatan sa pagsuntok ay nakalaan sa akin. At sa akin lamang. Deklara nito. Bumasangot ang bumulong-bulong pa. Mukhang abot langit na naman ang gigil ni Bianca sa asawa nito. Maya-maya pa, umingit pa bukas ang pinto ng private fitting room. Sumilip mula roon si Sam Bautista, ang wedding planner niya at may-ari ng Charlize Elizabeth Events, one of the leading events company in the world. Wow! The gown looks perfect on you, Amber. Nakangiting sabi nito bago tumuloy sa fitting room. Kasama nila to ni Bianca na dumating sa shop. Personal na inskaso ni Sam ang lahat ng kanilang kasal dahil nga, rush ang lahat. Mabuti na lang kaibigan ni Ma'am Divina ang mother-in-law nito, kaya hindi ito humindi sa pagpaplano sa kasal nila ni Sebastian. Muli siyang pumihit paharap sa salamin at pinagmasdan ng kanyang refleksyon doon. She feels ready. Handa na siyang pakasalan sa Sebastian. Again. Feel perfect, deklara niya habang tuwang-tuwa. That's great. Ngayon kailangan mong magpalit para makapunta agad tayo sa simbahan. Alam ko ikaw ang bride at magagawa mong lahat ng anumang bilis na gusto mo. Ngunit ang iyong groom to be again ay patuloy na tumatawag sa akin sa huling kalahating oras na nandito tayo. Mukhang ito ay may wedding jitters sa inyong dalawa. Ipaalala mo na lang sa akin na bigyan si Sebastian ng isang shot ng alak bukas bago magsimulang seremonya. Natatawang pahayag nito bago muling sinara ang kortina upang makapagpalitas siya ng damit. She changed in her casual dress in no time. Ilang sandali pa, nasa daan na si Amber patungo sa simbahan. Si Marco ang nagmaneho para sa kanya at si Sam naman ay may sariling sasakyan papunta sa simbahan. Habang si Bianca naman, nagpaalam muna at sinabing sa rehearsal dinner na lang to mamaya pupunta dahil hindi naman to parte ng entourage. Once at the church, agad siyang sinalubong ni Lily at Sebastian. Mimi, you're late. Anang anak niya. I know, sweetheart. I'm sorry. You missed Mimi? Tumango ang anak. Bakit? Hindi masaya si Daddy? Tumango ulit ito. But I gave you ice cream, sweetheart. Ayokong bigyan ni Mimi ng ice cream. Reklamo ni Sebastian. Daddy doesn't know that Daddy end story, Mimi. Sumbong ng anak niya at ibinuro pa ang mukha sa balikat niya bago suminghot. Natatawa siyang bumaling kay Sebastian. Oh, didn't you know the story, Daddy? You should know that story. Pangaasar pa niya. On my defense, I searched all over the internet about the story, pero wala akong mahanap. She slept in the car though. I gave her ice cream when she woke up. Nagmamadaling paliwanag nito, para bang nakagawa ng krimen at ipinagtatanggol ang sarili sa korte. Ngumisi siya at inabot ang mukha nito. Lily is still a baby. Sometimes, she just wants me. Pero hindi ibig sabihin na may ginawa kaming mali. You're doing good, Daddy. And I'm proud of you. Aniya rito bago binigyan niya masuyong halik sa labi. She meant every word. Mabuting ang mataga si Sebastian. Kahit pa hiniling ni Lolo Eliseo, nahintay muna nilang makasal ulit bago sila magsama sa iisang bahay. He tries his best to always be with Lily. Sebastian comes to her house first, hour in the morning. Just for him to be there with Lily's wake up. Saka lang to umalis kapag may aasikasuhin to tungkol sa mga bagong branches ng Sapphire Water Resort na pinapatayo nito. Sa gabi naman, ito mismong umaasikaso ng dinner ng anak nila at mananatili to hanggang sa makatulog kami ni Lily. Bumalik siya sa realidad nung tinawag na nila si Sam para sa rehearsal. Nagkanya-kanya agad silang pwesto sa pila. Si Lily ang flower girl, si Marie ang kanyang maid of honor, si Trayton ang best man ni Sebastian, at ako naman ang ihahatid ni Lolo Eliseo sa altar. Habang si Ma'am Divina ay nagmamarcha kasama si Sebastian. Hindi niya inaasahan ang presensya ni Fernan bukas,
na Tuan Fernan and Ma'am Divina's annulment is now underway. Iniwan ni Ma'am Divina si Fernan ng gabing yon nung nag-resign si Sebastian sa Gold Hotel. Nito sa loob na maraming taon, palagi nitong piniling magpakaasawa kay Fernan. Ngunit ngayon, ipinili ng ginang na maging ina kay Sebastian. Isang bagay na matagal na nitong hindi nagagawa. At sa nakikita niya, mas masaya si Ma'am Divina ngayon, and she has been nothing but a doting grandmother to her child. Naging maayos ang rehearsal pagkatapos nilang ipaalala mula kay Sam. Lahat ng entourage nila ay pumunta sa Rancho Italianos para sa kanilang rehearsal dinner. Ang mga malalapit na kaibigan at kapag-anak mula sa magkabilang panig ay naroroon at ibinahagi ang kagalakan ng kanilang pagsasama. Isang bagay na hindi niya nararanasan nung una silang ikasal. Maging ang mga Del Valles ay naroon maliban kay Hannah, Laura, Hannah's mother, and the stranger woman who visited with Ma'am Divina when Lily was at the hospital. Na ipinadala ni Fernan si Hannah sa Italy upang ayusin ang problema sa branch ng Gold Hotel doon. Sa totoo lang, kung siya papipiliin, hindi niya ilalagay ang mga Del Valle sa listahan ng mga bisita nila. Pero si Lolo Eliseo ang nagsabi sa kanya na isama sila. Bukod dito, naging mabuting kaibigan si Laura kay Ma'am Divina mula na maghiwalay ito at si Fernan. Sinabi ni Lolo Eliseo na ang pag-imbita sa mga Del Valle ay hindi lamang magandang negosyo, ngunit nangangahulugan din to na tinahak niya ang mas mataas sa daan at hinayaan ang mga nakaraan na lumipas. Nang matapos ang rehearsal dinner, muli silang hinatid ni Sebastian sa penthouse niya. "See you tomorrow, Mrs. Smith." "Mrs. Smith?" Nito sa kanya. "And see you at the altar, Mr. Smith. I'll be the one in white," she said. "I remember that." Nito. Muli siya nitong hinalikan bago ito umalis. At habang nakapikit, tahimik niyang hinihiling niya sana mabilis na lumipas ang mga oras para makita niya itong muli. Kinabukasan, huminga na malalim si Amber nang titigan niya ang sarili sa salamin. Her makeup is flawless. Ang kanyang buhok ay tapos na. Ang kanyang damit ay perpekto. And one could tell in her smile that she is more than ready to marry Sebastian again. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong kinuha mula sa dresser at tiningnan kung sinong tumatawag. Subalit agad siyang natigilan nang unknown number ang rumihistro sa screen. Private number niya ang nagri-ring at bukod sa kanyang immediate family at iba pang kasama sa bahay, wala nang iba pang nakakaalam sa number niyang yon. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit sa huli ay sinagot niya ang tawag. "Hello?" Alanganin niyang bungad sa kabilang linya. But no one answered. "Hello?" Pag-uulit niya, pero ganun pa rin, nanatiling tahimik ang kabilang linya. Maya-maya pa biglang naputol ang linya. Kasunod niyon ang pagpasok ng isang text message. "Eres la proxima." Yun lamang ang message. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Ang ibig sabihin ng mensahe ay ikaw na ang susunod. Susunod para saan? Huminga siya na malalim at nagsimulang mag-type ng reply niya sa kung sino man yon. Subalit bago pa man niya matapos, kinatok na siya ni Marie. Handa na raw ang bridal car sa ibaba. Mabilis niyang kinuha ang bouquet ng bulaklak at lumabas ng kwarto. Si Marie lang ang kasama niya pababa sa elevator dahil sa haba at laki ng gown niya. Initially, she wanted to have a simple gown. No thrills, no frills. Ngunit hinakayat siya ni Ma'am Divina na magkaroon ng gown na iyon. Isang kumikinang na ball gown na may mahaba, ngunit nababakas ang train. Angkop para sa isang Smith bride, like how Ma'am Divina had put it. At sa ngayon na nakikita niya ang kanyang sarili, kailangan niyang sumang-ayon kay Ma'am Divina. Napakaganda ng kanyang gown and she wouldn't want it any other way. Sa bridal car, si Marie at ang driver lang din nila ang kasama niya. She looked at the floor counter above her. She's so excited and she can't wait to spend the rest of her days with Sebastian. Sebastian POV. Si Sebastian ay balisang naglalakad sa loob ng simbahan habang hinihintay ang pagdating ni Amber. Kumakapal na ang mga tao sa labas ng simbahan. Karamihan mga miyembro ng media. Hinihiling niya sa kanyang ina na tahimik niya subay sa paghahanda. Ngunit alam niya, halos imposible yon, since news travel fast within their circle.
Maging ang kanilang mga bisita ay unti-unting pinupuno ang mga silya sa loob ng simbahan. Ang iba ay nagpapakita pa ng mga palatandaan ng pagkainip. Why wouldn't they? Amber is running late. At kahit ng isang malaking bahagi ng kanyang isip, ay naniniwala ni si Amber ay darating. May kung ano sa kanya na hindi maayos. Siguro tama si Sam. He's the one having the jitters. Tinawagan siya ni Sam kanina para sabihing uminom siya ng kahit anong alak para pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Ngunit tinanggihan niya kaagad ang suggestion nito. Ayaw niya makatikim ng alak kapag hinagkan siya ni Amber. Ngunit sa ngayon, sa paraan ng paggalaw ng mga bagay, malinaw na kailangan niya ang shot na yon ng alak, mga 1 o 2. Maya-maya pa, lumapit si Lily sa kanya. Daddy, up! Anito bago itinaas ang mga kamay nito sa kanya. Where's Mimi? Anito at nangingilid ang luha. She's on her way, sweetheart. Halo niya sa anak at marahan pang niyakap. Hindi lang pala siya ang nakapansin na masyado matagal ang pagdating ni Amber. Ang huling tawag niya rito ay mga 20 minuto nang nakalipas at sabi ni Marie, papunta na sila ni Amber. Pero ang kinabahala niya, 10 minuto lang ang biyahe bago makarating sa simbahan mula sa penthouse si Amber. So what must have been taking them so long? Maya-maya pa, nakita niyang may isang batang lalaking lumapit kay Sam at inabot dito ang isang sobre. Pinanood niya si Samantha habang kausap ang mga bata bago to nagmamadaling lumapit sa kanya. The boy said, someone from the crowd outside gave this to him. It's for you. Anito, bago inabot ang sobre sa kanya. Mabilis siyang ibinalik kay Will ang anak at binuksan ng sobre. Ang sobre ay naglalaman ng isang sulat na nagsasabing, I'm sorry, Amber. Napatingin si Sam sa gilid niya at napabuntong hininga. Oh God, bulong niya at naglakad patungo sa ina nito. Pakiramdam niya ay magwawala na ang kanyang puso na magsimulang tumama sa kanyang realisasyon. Hindi darating si Amber, hindi darating ang kanyang bride. He cursed under his breath habang nilikot ang kaparehasong papel. Sinusubukang pigilan ng kanyang emosyon. Anong pinagsisisihan ni Amber? Hindi na ba talaga ito magpapakita? They have a kid at kasama niya si Lily sa simbahan. Paano hindi ito magpapakita? Bakit? Bakit gagawin ni Denise yun sa kanya? Para magalit ito sa lahat ng sakit na ginawa niya? Ang mga huling linggo ba'y bahagi ng detalyadong plano nito sa kanya? Para ipahaya siya ng ganito sa huli? Parang sumuntok sa kanyang kakakilabot na katotohanan. Maya-maya pa, umiyak na si Lily at gusto na makita si Amber. Doon na napatingin ang kanyang ina sa kanya. At sa paraan ng pagtitig nito, mukhang alam na ng mami niya ang nangyayari. Sinubukan ni Don Eliseo na pakalmahin ang apo nito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakita niya si Lily at inabot ang maliliit na kamay sa kanya. At bagamat dinudurog ang kanyang puso, binuhat niya ang kanyang anak at sinubukan tong aluwin sa awat ng kanyang makakaya. Doon nagsimulang bumulong ang mga bisita nila ng mga bagay na masyadong malakas para marinig niya. Ito ay tulad ng parehong senaryo, 3 taon na ang nakararaan. Ang pagkakaiba lang, hindi lang siyang hindi sinipot ni Amber, kundi pati na rin ang anak nila. Anong tawag sa kanya ngayon? Isang nalilitong groom na may anak na babae? Mayroon bang ganung bagay? Napabuntong hininga siya at ipinagpatuloy ang pagpapakalma kay Lily. Maya-maya pa, humahango sa bumungad sa entrada ng simbahan si Marco. Dire-diretso ito naglakad hanggang sa makalapit sa kanya at ikinumpirma lang niya ang kinatatakutan niya nang sabihin nitong, She's missing! Lady Amber is missing!